Mga tol, kapapasok lang na balita, no? Nagsalita ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at nagbitaw ng mga mabibigat at nakakapangilabot na mensahe, mga tol, na talagang mukhang hindi na magpapaawat, mga tol, at desidido siyang tapusin, mga tol. Wala nang ceasefire, no? Sabi rito, mga kapatid, no, today Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization, mga tol. Napakaraming kalaban ng Israel, mga tol, no? At eto nga, mga kapatid, ang ating panonoorin ngayong araw na to at bibigyan natin ng reaction video and commentary. Though malayo tayo, mga kapatid, sa lugar na to, hindi naman tayo apektado ng labanan nila, pero kapag lumalayan, mga tol, at naapektuhan ng world economy, apektado tayo, mga tol. Apektado buong mundo. 'Di ba? Pero lagi nga nating sinasabi, kung yan ang propesiya at yan ang nakatakda talagang mangyari, wala naman din tayong magagawa, 'di ba? Kasi yan talaga ang nakasulat, mga tol, Pero ngayon, sama-sama natin tong panoorin. Bigyan natin to ng opinion at reaction video. Samahan ninyo ako, mga tol. Bago natin to simulan, huwag mo kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Nakalagay po ang link. Huwag mo kalimutan mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Alright, so wag na natin patagalin pa, mga kapatid, no? Total wala na rin naman tayong iniintay na. Panoorin na natin to, mga tol. I have a message. I have a message for President Macron. Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. President Macron, mga kapatid, yun ang presidente ng France. No, sabi niya ganun, I have a message. So mensahe daw to para kay President Macron ng France, mga tol, no? Balikan natin. Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. Yun yung October 7 last year, mga tol, no? Last year yun yung eto ata yung yung biglaang pag-atake ata, no, mula sa mga tawag dito, parachute, 'di ba? May mga video pa nga yun, parang may nagpa-party tapos biglang nangyari na nga, mga tol. Yun yung parang nagpaputok lalo nung labanan na yan, mga tol. Ito yung sabi Those niya. Savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world. Hezbollah, no? Lebanon, ho. Gaza, Lebanon. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. Grabe. Napakaraming kalaban ng Israel, mga tol, no? Magtataka ka na lang talaga kung paano sila nakakapagpatuloy, mga tol. 'Di ba? Isang nation, napakaraming kalaban, napakaraming nagpapaulan sa kanila kaliwat kanan, mga tol, pero nakakasurvive pa rin sila, no? Isa sa mga matatagal na nilang kalaban, ito nabanggit yung sa Iraq and Syria, mga tol. Yan, no? Yemen and the militias in Iraq and Syria. Mga matatagal na nilang kalaban yan kahit nung unang panahon pa, no? Syria, that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria who are trying to murder civilians in the heart of our cities. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel. Yun nga, no? Yung nakita natin yun, mga tol. At maraming mga Filipino OFW. Siyempre, OFW nga, Filipino yun. Ang nakasaksi, mga tol, nung paglipad, no, ng humigit kumulang 200 ballistic missile nga, mga tol. Do merong Israel lang tinatawag na Iron Dome, pero may mga nakalusot pa rin, mga tol, no? At dahil nga doon sa ginawang pag-atake no, ng Iran, mga tol, talagang nagbanta ang Israel na magre-retaliate sila, mga tol. At talagang gaganti daw sila, mga tol. And which stands behind the 7-front war against Israel.
As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Oh. So sabi niya rito, and yet habang naikipaglaban ng ang Israel no sa mga tinatawag niyang barbaro, mga barbaro daw. Si President Macron and some Western leaders daw o mga Western country president or leaders daw mga tol ay nananawagan na ipatigil mga tol ang pagpapadala ng mga armas no dito sa Israel mga tol. Some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Oh, shame on them. Oh, nakakahiya kayo, sabi niya gano'n. Nakakahiya sila. Sabi niya gano'n mga tol. No? Other Western leaders calling for an arms embargo against Israel. Shame on them mga tol. 'Di ba? Napakatapang mga tol at kung tutuusin parang kakampi niya na tong mga to. 'Di ba? Kakampi niya na yung mga yan. Pero sabi, ito daw mga to, itong si President Macron ng France at yung ibang Western leader ay nananawagan daw na ipatigil o harangin mga tol yung mga armas no na padadala sa Israel o paratingin sa Israel mga tol. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. Diba? Yung Iran daw ba, no? Hinaharang yung pag-armas doon sa Hezbollah, sa Hamas, at yung ibang other proxies niya? Siyempre hindi. 'Di ba? Sabi niya ganoon. Hindi daw pinipigilan ng ng Iran, sabing ganoon. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. Diba? Pero samantalang yung mga bansa daw na dapat supposedly sumusuporta laban sa act of terrorism na to, nananawagan daw na ipatigil ang pagpapadala ng mga armas dito sa Israel. Sabi niya ganun. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. Ooh, grabe mga tol. Israel will win with or without their support. So hindi daw nila kailangan mga tol o kahit nawala yung suporta ninyo. 'Di ba? Nananawagan kayo na wag kami suportahan o wag magpadala o ipatigil ng pagpapadala ng armas dito sa Israel. O kahit nawala yung suporta ninyo, mananalo kami, sabi niya ganun mga tol. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves, but the shame, pero ang kahihiyan ay mananatili, no? Sabi niya ganun. Hanggang sa maipanalo daw nila ang laban. Against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world. Grabe, no? For the sake of the peace and security of the entire world, mga tol. No? Kasi nga, ang laban, mga tol, na pinaninindigan ng Israel ay laban, no? Sa mga terorista daw, sa mga barbaro, sabi niya ganun. At mananatili daw silang makikipaglaban para sa kapakanan ng kapayapaan, seguridad, no, sa buong mundo, mga tol. Kung ikaw ang tatanungin, no, sang-ayon ka ba mga tol na tanging paikipaglaban ang paraan para makamit natin ang kapayapaan at ang seguridad? Well, siguro kung laban mga tol sa mga gusto o magdulot ng gulo, yun naman ang trabaho ng sundalo at pulis, di ba? Ang pulis mga tol, naikipaglaban sila para sugpuin ang kasamaan. Ang mga sundalo naikipaglaban sila para sugpuin ang mga kasamaan, mga tol. Pero tatandaan natin, magkabilang side na yan, parehong may pinaniniwalaan at pinaninindigan. Para sa kanila makasalanan Israel, para dun sa mga kalaban ng Israel. At para sa side naman ng Israel, eto katulad ng sinabi ni Benjamin Netanyahu. No? Pero ikaw bilang isang tao, ano ang masasabi mo rito? Diba? Comment ka na lamang sa ibaba mga kapatid. No? Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.